dun po sa sinasabi nyo na kailangan lang yung malinaw na implementasyon, anong guidelines po itong hinihingi nyo sa LTO mismo? Ma'am, kasi po during the time of the Duterte administration, there is an Administrative Order 039/2021 that we were able to establish. And that is on the categories on the models that are units that can be used on specific roads para ho malaman ho natin na kailangan may registration o hindi registered yung mga dapat ng mga sasakyan. LEVs excluded for not for registration. L1 to L2, L3, L4 are entitled for registration and has to have a driver's license when using it. Ito po ay isang malinaw na indicator na nag-a-align po sa pagpapatupad ng isang safe na sasakyan at para ho sa mga commuters. Yung guidelines po na sinasabi po namin, ito po ay na-ban during the time of USEC Attorney Vigor Mendoza. At ito po ay hindi na ipatupad at itong administrative order na to ay sana ay isang dahilan o isang magandang guideline po na sana na mangyayari. Kaya lang medyo na-derail during the time ng hinahawakan pa po ni Attorney Vigor Mendoza. And then, Operations Division, Cathy Salayog. Ito po kasi nung time na pina-implement namin to, it was during the time of Yusek Galvante and Danny Encela of Operations Division. Oo. So, nung piniprepare po namin yung bill, naka-align na ho yan sa EMIDA. Oo. Yun ho talaga yung aming directives. Oo. So Sir Edmond, para lang klaro, sinasabi niyo po ngayon na meron ng administrative order nung panahon ng Pangulong Duterte na hindi natupad sa panahon po ni Vigor Mendoza. Itong AO na to, very specific na even yung pagmamaneho ng e-bike, dapat may lisensya and all other issues na may kinalaman sa e-bike. Ano daw po nangyari? Bakit daw hindi na ipatupad yun? Sinuspend po nila yung EO na yan eh. Nung chinek po namin yung time na we had the courtesy meeting with Administrative Vigor Mendoza, they have to make a review daw kasi meron daw mga implicators or meron mga kailangan i-review at evaluate daw yung administrative order na yon. So, wala kaming magawa kundi mag-intay kami kung ano yung susunod na hakbang. Oo. Until nung ito na nga, biglang nabuhay ulit kasi kailangan talaga. Kailangan may guidelines na eh. Yun na Oo eh. eh. Nandun na yun, ma'am eh. Sir Edmond, So, anong yes. year po yan yung may administrative order na and then gaano katagal na Okay. dapat hindi na natin problema to kung meron na pala? Ilang years na yung paghihintay nyo na i-review nila at di na kayo nabalikan? So, Administrative Order 039/2021. So, Tagal, 2021 oo. po yan nung in-implement na put ito public na po yan, naayos na po yan, na set na po yan bago magkaroon ng EVIDA law. Kasi yan nga, titingnan din ng mga lawmakers natin, ano ba yung background nitong bill na pinapasa niyo? Meron na ba itong supporting documents or na para masustain itong mga guidelines natin? Oo. Sir, ano pa daw ang kailangan reviewin doon? Naayos na po ba nila yan sa ngayon? Kasi 2026 na ngayon. Yun nga po, Ma'am Lindsay Chacha, na kami po ay sabi ko nga, last December, I was in the LTO when I came from Singapore na sinabi ko kagad na kung kailangan niyo pong tulong, pwede mo kaming mag-extend ng help sa inyo para pag-aralan natin kung ano ho yung gusto niyo mangyari para ho magkaroon ulit tayo ng set of guidelines na tatama na sa directives ng EMIDA law at TREVI. So, ibig sabihin, sir, kung tama yung pagkakaintindi ko, walang specific na sinabi sa inyo kung ano ang babaguhin at kung ano ang i-review. Basta sinabi na lang, may i-review, 2021 pa po yun, at hanggang ngayon, wala pang balik. Yun ang ganun ang dating sa amin kasi hindi kami binalikan na kung ano yung mga items na kailangan i-highlight. Kasi as I recall it right, Ms. DJ Chacha, nung
time na nagkaroon ng maraming aksidente, yan po yung biglang nagkaroon ng mainit na issue last year pa ho. So talagang biglang nag-turn around ang events namin, lalo na sa mga members namin, saka yung mga nagbebenta, nagkaroon ng confusion. Merong irerehistro, merong hindi na kailangan irehistro, merong kailangan may lisensya and all. Yan po ma'am, na i-establish na ho namin yan since. Dun sa Kaya lang, AO. sayang ho talaga yung mga efforts namin na hindi ho napapatupad. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!